Hello mga dads, mainit na araw sa inyo. At ito nga meron tayong isang LG dual inverter. Ito ang nakita natin nung pagbukas niya. Ayan, nag-yelo na siya. Pero ang sabi ni customer, umina lang ng lamig. Pero hindi niya alam na nag-yelo na yung aircon niya. Kadalasan, inahatol natin to, free yun. Pero dito mga dads, dediretsuin na natin kasi may mga nagko-comment na masyado daw matagal yung video natin. Base dito sa na-observe ko nung pinandar ko siya, marumi lang siya mga dads. Ayan, so okay na po tayo. Maraming salamat mga dads. So dito mga dads, ipapakita ko sa inyo yung laging nagtatanong na kung ano ba yung ginagamit kong panglinis ng evaporator sa condenser. O mas madalas na tinatawag na pinagbabawal na gamot. Gagawin muna natin mga dads. Ayan, tatanggalin natin yung cover niya. Medyo dumikit lang sa yelo. Ito po yung gamit natin. Charan! Isang liquid sosa mga dads. Siyempre, pag liquid sosa, alam mo na yan, mabagsik yan, malakas yan. So, sa tagal-tagal naman na ginamit namin to, wala pa naman nagiging problema. Baka ngayon pa lang mga dads. Joke lang mga dads. Ayun, syempre paglalagyan natin yan ng magic sosa or liquid sosa mga dads, hahaluan natin yung tubig yan at may tamang timpla dyan mga dads. Ayan, so yung pagbukas namin ng cover, pati yung accumulator niya, nagyelo na rin mga dads hanggang dito. Ayan o, so sobrang kapal na. Sabi ko nga kay ma'am, sakto summer, may yelo ka na. Ayun, tawag din si ma'am. Ayan po, ang gagawin natin, tatanggalin na natin yung socket para malinis na natin siya mga dads. So ito pala yung unit nila mga dads. 2 months pa lang noon nalinis siya. Ako rin yung naglinis mga dads. Ayan. So okay pa naman yung lamig ngayon. Ngayon talagang humina na daw yung lamig. At ito na nga mga dads dahil nagyelo nga siya. Kahit pa araw natin matanggal bago matunaw. Yan, maubos yung oras natin. Ang gagawin natin mga dads, spray na natin siya ng tubig. Ito. So, banata mo na. Brother Dex, ayan. So, spray na natin para mabilis malusaw yung yelo. Kasi kung hintayin natin, sobrang tagal talaga niya bago malusaw mga kadads. Ayan. Inuna lang natin dito. Ayun nga pala yung cover dun sa compressor, yung parang tela or foam or whatever mga kadads, di ko alam yung tawag dyan. Ayan, kung maaari, pag maglilinis kayo mga kadads, huwag nyo siyang basahin. Pero ito, no choice kasi, sinubukan ko siyang hilahin kanina, ayaw matanggal nung cover niya, dumikit kasi yung yelo. Kaya pina-spray ko na ng konti. Pag yelo pala ng aircon natin mga kadads, maraming dahilan yan. Bago ko nga pala sabihin yung mga dahilan, ito ay base lamang sa karanasan ko o yung mga na-experience ko mga dads na pag-yelo ng isang aircon. Una, madumi. Pag madumi kasi yung aircon natin mga dads, lalo na sa evaporator, yung lamig kasi hindi niya na ilalabas ng buo papunta sa atin o sa room natin. Kaya yun, naiipon yung lamig hanggang sa magyelo. Pangalawa, mahina yung fan motor, yung ikot niya mga dads. Ayan, saka pag marumi na yung fan blade niya mga dads, nahihirapan siyang humigop ng hangin. Same ng cause na nag-yelo siya katulad doon sa evaporator. Mahinang bumugaho, hindi na maigop yung mga lamig na nasa evaporator natin. Pangatlo, weak capacitor. Weak capacitor sa fan motor natin. Ayun, yun ang nagiging dahilan kaya nga bumabagal yung ikot ng fan motor natin. Pang-apat mga kadads, may na-UP na tubo sa mga copper tube natin. Nagkakaroon siya ng declag nun or nagiging mabagal yung flow ng freon natin dahilan para magyelo yung aircon natin. At ang pinakauli sa lahat, panglima, ang paborito natin sa lahat, leak mga dads. Merong butas yung tubo natin. Or mas kilala natin sa tawag na nagpapa-preon na yung aircon, nagpapa-reprocess. So, kailangan ng kargaan ng preon. Ayan po. Pag ang isang aircon, mga dads, additional lang sa mga nagtatanong sa akin. Kadalasan kasi may nagpapalinis sa akin. Pakicheck na yung preon, baka kulang na kasi matagal na nung huli ako nagpa-charge. So, yung preon po, lifetime po siya. Hanggat hindi nabubutas yung mga tubo, copper tube sa compressor po natin, wala sumisingaw na preon, hindi po kailangan palitan yung preon. Hindi kailangan dagdagan. Lalo na kapag window type, nakasakto na po yung preon yan. At finally, ito mga kadads, konti na lang siya. Yung sumilong tayo ng konti kasi sobrang init talaga. Sa mga kapwa natin ka-technician dyan, sa mga master natin dyan, ingat po kayo, magdala po kayo lagi ng tubig, nakaka-dehydrate talaga ang init ngayon. And so, sa mga nagtatanong pala, pwede bang basahin yung compressor? Opo, pwede po yan. Yung fan motor po, pwede rin, pero mayroong mga butas po kasi yan na dapat ingatan. Ito, meron pa pala dito na yelo, dito sa likod niya mga dads. So, kaya hindi namin mahila yung evaporator mga dads. At ito na nga mga dads at nakalasta namin siya. Sa totoo lang mga dads, ito una na binubunot yung system niya. Kaso itong isang tornilyo, ang hirap tanggalin. Ayan, so napag-decide ko na tanggalin na lang namin yung mga parts to parts siya katulad ng mga yan. Iwan na lang namin yung system dito sa base niya. Ito po yung yellow mga dads, ang lamig, solid. At syempre mga dads, bago natin siya lagyan ng
pinagbabawal ng gamot, papakita ko muna yung difference niya. Ayan mga dads, so tingnan nyo na halos konti lang yung lumalabas na dumi talaga. Ayan. Saka kung titingnan nyo mga dads, yung pinaka evaporator natin, hindi siya ganun kaputi. Medyo may itim-itim na siyang konti. Hindi ganyan po yung normal na ano. Dapat parang silver pa siya yung kulay niya. Dito naman susubukan natin sa condenser. Ayan. Natatanggal naman ng konti yung dumi, pero may naiiwan pa rin na konting itim mga dads. Ayan, nakikita niyo ba mga dads? Medyo malabo ata yung camera ko. Ayan. So, gagawin natin mamaya mga dads, titimplahan natin yung pinagbabawal na gamot bago natin ibuhos dito. At tuturo ko na rin mga dads kung paano ba siya yung tamang paglagay. Paano ba yung mabilis at paano matatanggal ng buo yung dumi. So, yun mga dads, tara. Ito na siya. Hello! At dito mga dads, ipapakita ko na, ayan po, nilagyan na ni Brother Dex, ayan po, liquid sosa mga dads. Huwag po kayo bibili ng sosa na buo-buo pa siya. So, medyo mahirap banglawan po yun, hugasan talaga. Ayun, so sakto na yun mga dads, tapos yung tubig niya, ito ganyan po karami. Tapos, make sure bago mo siya ibuhos mga dads, haluin mo siya. Haluin mo muna siya, kahit dyan sa tabo lang, kahit madali lang, ayun, ganun lang. Tapos, ayan, bubuhos na natin siya. Ano, makikita mo na puputi yung liquid sosa natin. Tapos yung pagbuhos, ayan, ganyan-ganyanin mo lang para ka lang nagbubuhos ng halaman, ayan. Yung dati, sinubukan ko kasing gumamit ng spray. Parang hindi siya masyadong effective para sa akin mga dads. Kaya ang ginawa ko, ganyan na lang. So, sa katagalan naman, sa paggamit namin, nagiging okay naman yung resulta. Ayan. Make sure mga dads, bubuhusan mo siya sa likod saka sa harap. Para yung ano talaga, kakapit. Ay nakikita nyo doon sa ibaba mga dads na nagkakaroon na siya ng parang kalawang. So, mantsa po yun mga dads. Then, wag nyong kakalimutan na hindi bubuhusan dito sa taas para yung flow o yung pagbaba ng ginagamit natin pinagbabawal na gamot ay mabubuhusan pati yung sa pinakaloob. At igit sa lahat mga dads, ito ay isang paalala mga dads. Kaya pag gagamit tayo ng ganyan, magbubuhos tayo, huwag masyadong matagal na ibabad sa pinagbabawal na gamot. Ayan. Then, make sure na pakakabanglawan mo ng mabuti yung unit natin. Katulad dyan mga dads, makikita mo na bumubula na siya ng ganyan. Pwede mo na siyang sprayan. So, makikita mo naman kasi na yung ano niya, pagkabula niya, alas pantay-pantay na. Ayan, ang gagawin na lang natin, ubusin na lang natin yung laman na sinangkap natin. Nakita niyo naman na konti lang nilagay natin, pero napaka-effective niya mga dads. Pagkaubos ng anong sinangkap natin, ispray na natin agad dyan mga dads. Ayan. So, ganun lang po yung time ko na paglalagay ng ano. Hindi ko na siya inorasan. Basta pag naubos na yung nilagay namin or yung sinangkap namin na pinagbabawal na gamot, ayan, sabay nun, isprayan na namin siya. Ay, makikita mo mga dads na pumuti na si aircon. Ayun o. So, mapapansin mo, parang bagong-bago na siya ulit. Napansin din ni Sir kanina na, ayun nga natanggal. May nakita siya na parang mancha daw na natanggal. Siyempre mamaya, ipapatesting natin kay Sir kung may pagbabago ba yung lamig niya or ganun pa rin ba. Siyempre, papa-observe din natin kung mag-yellow pa rin ba siya o hindi na mga dad. Pero base sa mga na-experience ko, kadalasan lang talaga, pag mga ganong senaryo, ayun, madumi lang siya. Yan lang po yung ginagawa namin sa tagal naman po ng paggamit namin ito, wala naman nagiging problema. Ewan ko lang ngayon mga dads. Joke lang mga dads. Ang gagawin lang natin yan, hanggang mamaya, isprayan lang natin siya ng isprayan. Hanggang sa malinis na talaga, wala na nakikitang bula, wala na nakikitang dumi, ay mapapansin nyo mamaya mga dads dun sa evaporator niya, may lalabas na mga dumi-dumi na hindi natatanggal pag ordinary linis lang or pag sinabon mo lang. Ayun o, nakita mo mga dads, no? Natanggal yung itim-itim niya kanina, hindi natatanggal kahit tinutukan na ng spray. So mga dads, kung bago ka lamang sa akin channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. At kung may natututunan ka o nagugustuhan niyo itong video to, please like and share our videos. Ay napakalaking tulong nito para sa aming mga content creator. At finally mga dads, sa pinag-test na natin sa kita nyo naman na pumuti yung evaporator natin sa kanyang condenser. Ano yung mga parts na ginagawa. So hindi ko na napakita yung buong video, pero ilalagay ko sa description yung full video ng paglilinis ng LG Dual Inverter step by step. Meron po tayong video nyan. Ilalagay ko po sa description kung gusto nyo po makita kung paano siya kalasin at paano siya buuin. Meron po tayo nun. So tara mga dads, assemble na natin para matesting na. Let's go!
At ito na nga mga kadads, ito palang balot ng compressor natin. Huwag niyo pong ilalagay na basa siya sa compressor natin. Kasi pwede pong mangalawang yung compressor natin sa katagalan. Kasi mahirap po siyang patuyuin. Kung ordinary na basa lang siya, hayahan mo lang siya, hindi po siya tumutuyo ng mabuti. Kaya ito, umiram pa tayo ng hair dry kay ma'am para make sure na tuyong tuyo siya. Kapag naglilinis kami, tinatanggal talaga namin yan. Kaso kanina mga kadads, no choice kasi ayun, nagyelo nga siya. Ang hirap niyang tanggalin. Kaya ayun, no choice tayo. Kaya disprayan na natin siya at nabasya sa. Buti na lang merong hair dryer si ma'am. Bagkus niyan mga kadads ay pinaarawan ko na yan para tumuyo. Nabawasan naman ng konti pero may basa pa rin ng konti. Kaya ayan, i-hair dry na natin. So, tara mga kadads. Lagay na natin. Let's go! At ito na nga mga dads at nilalagay na natin. Para saan nga ba to itong pambalot ng compressor mga dads? Base po sa kaalaman ko para sa akin mga dads. Sa akin lamang po to ha. Correct me if I'm wrong mga master natin dyan na kadads dyan. Ito ay anti-nose mga kadads para hindi ganun kaingay yung compressor natin na maririnig. So, yun lang po pagkakalam ko. I-comment nyo na mga kadads kung alam nyo kung para saan to. Let's go! Pagtapos ng trabaho, merienda na naman. Maraming salamat po. Sobrang tayo. Kamusta sir? Lumamig, boss. Mas maganda yung lamig niya. Oo, mas maganda yung kaysa napakalayo, boss. Ayun, okay. Solve yung ano natin. Liquid dirt removal. So, thank you sir. Salamat.